Gandang araw mga kababayan. Komentaron lang natin itong interview ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan. Regarding doon sa, kasi humihingi po ito ng budget sa Kongreso ngayon, mga kababayan. Alam naman po natin kung magkano ang hinihinging budget nito, mga kababayan. 7 billion po yata mahigit ang hinihinging budget nito ni Boying Rimulya para po sa Ombudsman, mga kababayan. So ngayon, ang lumalabas sa kanyang bibig ngayon, mga kababayan, ang epicenter daw ng flood control ay ang Davao City, mga kababayan. Bakit kaya nasabi ito ni Boying Rimulya? Dahil ba parang mabigyan siya ng budget ng Kongreso na 7.2 billion di umano, mga kababayan? O maaring kasi tinatanong siya rito ni Tino. Kasi ang tanong ni Tino, ito alam naman natin makakaliwang grupo ito, mga kababayan. Ang tanong ni Tino, nag-iimbestiga ba kayo sa flood control simula nung dati pang administrasyon hanggang ngayon? Pakinggan lang po natin ang sagot ni Boying Rimulya, mga kababayan. Pakinggan lang po natin, mga kababayan. Pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon. Opo, at hindi lang ho madali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Ang tigas na mukha nito, mga kababayan. Itong animal na ito, mamamatay na lang ito. Ang baha nandito sa Luzon. Tapos ang epicenter ng bagyo nasa Davao. Maniniwala ba kayo rito, mga kababayan? O sadya lang para ma-divert yung issue ng flood control dito sa Luzon, dadali niya sa Davao para ang Davao ang masiraan, hindi ang Luzon. Pero alam naman po natin kung saan ang baha, mga kababayan. Di ba nasa Luzon, nasa Maynila, nasa Metro Manila, Luzon, Batangas, hanggang Baguio, mga kababayan, ang baha dito. Tapos itong animal na ito, ang kupal na ito, ang sinasabi ng matakaw yata sa pera talaga ito, mga kababayan. Isipin mo naman, ang Davao City daw ang epicenter bago pa magdumating ang administrasyon ni Marcos. Pero kanino pumutok ang bilyong-bilyon, trilyon-trilyong pera na iskandalo sa flood control? Sa panahon ba ni PRRD o sa panahon ni Marcos? Kayo na po ang humusga, bayan, mga kababayan. Sa totoo lang, para po talaga makahingi lang siguro ito ng malaki-laking budget, masiraan lang ang Duterte at kasi tatakbo si VP Sara sa 2028. Ang epicenter, ang Davao City. Pero ang bulag sa katotohanan nito na ang bagyo, ang baha na dito sa Luzon, mga kababayan. Tuloy lang natin si Boying Rimulya sa kanyang kakupalan, mga kababayan. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung... Mahirap kumuha ng impormasyon pag kasangga ang nai-involve, pagkakampi. Pero pag kalaban, saglit lang. Wala pang 1 linggo, masampa na ng kaso. Ganon ka double standard ang batas na ito ni Boying Rimulya. Tandaan natin, sampulan natin, si Joel Villanueva, nung nasa kampo pa ni Cayetano, ang sabi niya, hinog na ang kaso ni Joel Villanueva at Chis Escudero. Bakit ngayon, nabulok na yata yung hinog niya? Bakit ngayon, hindi pa naisasampa? Sinasabi nito, mahirap daw kalaban ang maraming abogado at maraming pera. Alam naman natin kung sino ang tinutukoy niya, si Martin Romualdez. Pero si Marcoleta na donasyon lang ang perang tinanggap, nakakulong na. Yung mismong pera ng bayan na ninakaw sa bulsa ng mga ating mamamayan, wala pa siyang matinong na ikulong na kung sino talaga ang mastermind. Bagkos, hinihintay yata talaga nito na mag-retract lahat yung mga taong nagsasalita laban kay Martin Romualdez. Mga kabayan. 5 na yan ang nagre-retract.
na mismong nag-deliver ng pera sa bahay ni Romualdez. Ngayon, ang epicenter ng baha ay sa Baguio daw. Ang flood control sa Baguio, sa Davao City. Naniniwala ba kayo sa kakupalan nito ni Boying Remulla? Yung animal na ito, makahingi lang ng budget na 7 billion ang hinihingi nito sa ombudsman, mga kababayan. Per year, ha? Taon. Tapos yung kasama sa politika, hindi maimbestigahan. Pero pagkalaban ka, mabilis lang, alas 4, kulong ka, mga kababayan. Tuloy lang natin si Boying Remulla. Ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. Yan, At meron sinasabi po niya. mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern. Marami daw pumasok na pondo sa Davao City. I-check ninyo ang flood control ng Davao City. Huwag yung magsasalita ka sa in front ng Kongreso dahil manghingi ka ng budget, kailangan. Tapos yung nagtatanong, alam mo naman natin na galit sa Duterte, ang ituturo mo si Duterte, parang script ito, mga kababayan. Parang bago sila nagharap dyan ni Tinyo, parang alam na agad ni Tinyo ang tatanong at alam na agad ni Boying Remulla ang isasagot. Kasi animal ito eh. Animal ang utak nito, mga kababayan. Talagang ang utak nito nakatuon lang sa mga Duterte. Kasi alam naman natin at umuugong yung sa apat na sulok ng palasyo na ito yata ang sikretong patatakbuhin ni BBM sa 2028, mga kababayan. Yun ang balita ko lang, pero hindi pa naman po konfirmado yan, mga kababayan. Tuloy lang natin si Boying Remulla. Your Honor. Okay, so, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption, Control, Your Honor. Flood control flood projects, control Your Honor. corruption, ang Davao City nung panahon ng nakaraang. Isipin mo sinusugan agad ni Tinyo na malinaw ang sinasabi ni Boying Remulla ay ang epicenter ng flood control ay ang Davao City. Diba? Hindi nyo ba nahalata, mga kababayan, na may script po talaga ito, mga animal na ito, mga kababayan. Talagang nakatuon lang sila sa mga Duterte. Pero nababanggit ba nila ang Ilocos Norte, Pampanga, Bulacan, Mindoro, Batangas, at marami pang iba, Baguio, Bataan. Marami pang mga issue dito sa flood control. Quezon City, Parañaque, Las Piñas, Manila. Tapos ang epicenter, Davao City. Kung hindi ba naman itong mga kupal, itong mga taong ito, napakalayo ng Davao City, ang flood control epicenter ay nasa Davao City, pero ang baha nasa Metro Manila, mga kababayan. Nakakatawa, mga kababayan, nakakatawa. Niloloko po talaga ang taong bayan. Masiraan lang ang mga Duterte ng mga animal na ito, mga kababayan. Ituloy lang natin sila sa kanilang kakulangutan, mga kababayan. Administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po... Pansinin niyo, makita mga namin ang kababayan. ebidensya sa- Ang sabi ni Boying Remulla, wala pa siyang konklusyon. Pero sinabi niya na. Nasiraan niya na ang Davao City. Ang epicenter ng flood control scandal. Bago niya pa napatunayan, wala siyang ebidensya, pero nawasak na niya ang pangalan ng Davao City. Di ba po? Hindi pa siya nagbibigay ng konklusyon. Ibig sabihin, talagang ginamit lang ang Davao para makahingi siya ng budget, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Yung animal na ito, kasama si Tinyo, para silang nag-uusap lang, mga kababayan. Para bang nakaharap lang sila sa isang lamesa, nakatagay, usap tayo, malabasin natin na ganito ang ating senaryo, wasakin natin ang mga Duterte. Pero ang nakalimutan ng mga taong ito, na ang baha
nasa Luzon, pero ang tinitira nila nasa Davao. Ganito ka-animal ang mga kukote nito, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Sa ground, Your Honor. Magandang hapon. Questions, guys. Let's go. Kaya, Ombudsman, ano po yung final budget proposal ng Ombudsman? Kasi parang ito po yung nakalagay na DBM recommended siya ngayon ganun. Final budget proposal. Wala sa akin, basta staff. Sila lang dito. I'll give you the details. Pero po requesting increase specifically or what reason? Marami yung Ombudsman Marshal ang pinakamahalaga dyan. And of course, extra office space. Kasi mahirap magtrabaho na yung magagaling na abogado kinukuha natin sa hindi magandang working condition. We just want to improve the working conditions of our people. Ombudsman yung penalty dating Speaker of Congress, paano po mangyayari with all these recantations and pinasting na mag-off yung charges? It's, our cases are not reliant on those witnesses who are recanting their testimonies. Marami pa kami ibang marami pa kami ibang ebidensya at testigo. Pero doon sa 28 lang, Marami kami hindi magre-recant, sigurado. yung 28 ba natagdagan pa, sir, yung ng mga guards? Yan, nakakalungkot mga kababayan. No? Dahil hingian na ng budget ngayon ng bawat departamento ng gobyerno, mabigyan ka siguro ng budget, sisirain mo muna si PRRD at mga Duterte. Si BP Sara, si Pulong Duterte, at si Basti Duterte. Yan lang naman po ang mga sikat na mga Duterte. Bago yung mga apo-apo. Di ba po? Yan ang nakakalungkot mga bayan. Ginagamit po talaga ang mga Duterte para makakuha ng budget ng malaki sa kaban ng bayan. Mga kabayan. Nakakalungkot po. Na wala pa siyang konklusyon, pero ang tinutuloy niya ng epicenter ng baha ay ang flood control scandal ay ang Davao City. Pero ang baha nasa Luzon, mga kababayan. Kayo na po humusga kung tama ba ang sinasabi ni Boying Remulla o talagang mayroon lang silang script na sinusunod ni Congressman Tino at siya para may makukuha siya ng budget, mga kababayan. Di ba po? O hanggang dito na lang po. God save the Philippines. Mahalin natin ang Pilipinas, bayan.